Ayan po mga kalbularyo, mayroong inihatid sa atin ngayon. Galing pala ito ng Tuburan, Cebu. Dinala niya ito dito sa atin para ipahula-hula. Kasi ang problema lang po nito ay parang hindi na raw nila masabtan. Kaya silipin natin to. Sabayan niya akong silipin ito. Isa po sa concern ng may-ari nito ay biglang mamatay ang makina. At nagpalit na po sila ng bagong suction control valve. Kita naman ninyo. So nagpalit po sila ng bagong suction control valve kasi isa po ito sa mga dahilan ba't biglang mag-shutdown yung makina kahit tumatakbo ang sasakyan. At ngayon, nang naitingnan natin ang panel board ay hindi naman lumalabas yung indicator light ng glow plug. So sa mga semi-electronic dyan, ang glow plug indicator lang po ang lumalabas, hindi po ang check engine light kasi wala po itong check engine light. Ayan. So ngayon, pandarin natin ang makina para malaman natin kung ano lang ang problema nito. Ayun. Sa mga may sasakyan ng ganito, alam kong bihira lang po itong mangyayari na sintoma o problema. Kaya tapusin nyo lang ang buong video nito hanggang sa dulo para malaman natin kung ano lang ang problema nito. Ayan o, nakaandar na ang makina ngayon at itry lang muna nating pindutin ang busina at mag-observe po tayo kung ano ang mangyayari. Pindutin po natin. Ayun. So namamatay yung makina. Samtang nagpindot-pindot po tayo dito sa mismong horn. Ngayon ibalik nating pandarin. Engine start. Ayun. So umaandar naman siya. At pindutin natin ulit yung busina rito at mag-observe po tayo. Pakinggan yung mabuti ang makina habang magpindot-pindot po tayo ng busina rito. Ayun o. Ayan o. So biglang namamatay yung makina. Habang gipindot-pindot natin ang busina ay mamamatay yung makina. So ngayon hula-hulaan na naman natin kung ano lang ang dahilan nito. Ayan. So unang-una po ay hanapin lang muna natin ang fuse ng busina. At dahil surplus po ito, converted na po ito, dito natin makikita yung fuse box. Ayan. So tanggalin natin to. Ayan, so silipin natin dito ang fuse box. Ayan o. So kita nyo ngayon na andito po nakalagay yung fuse box. Kung titingnan natin ay medyo masikip rito. So ayan, gibunlot-bunlot lang natin. Pagkatapos na natin na-check yung fuses rito, wala naman tayong nakikita na problema at diretso na po tayo dito. Pansin nyo ngayon na gumamit po tayo ng digital multi-tester at nilagay natin yung probe dito, positive at negative. Ito po ang positive at ito naman ang negative. So sa mga nagtatanong dyan kung saan yan pupunta yung dalawang wire na kinabitan natin ng probe ng tester, ay pupunta po yan sa mismong suction control valve o tinatawag na ECB. Ayan. So hindi masyadong makikita dito sa video, pero ang wire na ito ay ito po ang nakakonekta doon sa mismong ECB. At nang paandarin na natin ang makina, mag-observe po tayo. Engine start. Ayan. So observe po tayo. Kita natin ngayon mga kalbularyo ay mag-iba-iba yung reading ng tester ito. Ayan. So ngayon para mai-trace up po natin kung saan ang problema, sa positive or sa negative. Ang gagawin lang muna natin rito ay bunutin natin yung negative side. At itry nating idikit dito sa body ground. Ayan o. So kita natin ngayon ay nakastable na po yung kurente. So ibig sabihin yung pag-iba-iba ng reading kanina ay galing po yan sa negative side. Kumbaga yung positive side ay nakastable naman at yung negative side ay mag-iba-iba yung kuryente. Ang next step na gagawin natin rito ay i-trace up po natin to, yung negative side, at may kulay naman rito na red at may repeating yellow. So alam naman natin na yung wire na ito ay galing po ito sa ECU. So i-trace up natin yan, titingnan natin yan sa ECU doon sa ilalim ng dashboard. At baka makuha lang sa linis-linis, kaya wala po tayong ibang papalitan rito. Here we go. Yan, so binaklas ko na yung wiring dito. Itong naka-yellow color, ito po ang harness. At ito naman ang ECU. So ngayon ang gagawin lang muna natin rito ay pasirit-siritan lang natin ng electronic cleaner
At itong wire na ito, pansin nyo, ito po ang signal doon sa mismong suction control valve. Yung negative side sa suction control valve, ito po ang color. Yan. So linis-linisan lang natin to, pasirit-siritan lang natin to. Yan. So pagkatapos nun, ibalik nating ikabit. Ayan. So ngayon tingnan natin kung mayroon na bang development. Ayan, so the most awaited time, pagkatapos na nating nalinisan yung harness doon sa mismong ECU, ito na po, tingnan natin, pandarin natin ang makina at mag-observe po tayo. Kasi dati nang magbusina na po tayo ay sabay mamatay yung makina. Ayan, so engine start. Ayan. At ngayon, itry lang muna nating ibusina para malaman natin kung sabay bang mamatay yung makina. Ayan o, tingnan nyo mabuti mga kalbularyo. Ayun, so kita nyo ngayon ay hindi na namatay yung makina. Yan, ganun lang po ang ating ginagawa. Naglinis-linis lang po tayo ng socket sa mismong ECU. At ibalik nating ibusina. Senior Kang. So problem solved na naman po tayo dito. Ganyan lang po ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Thank you so much.